Maharlika po ang nag-expose nito. Ayan, kitang-kita nyo naman, no? Parang nag-breakfast sila dyan, no? At meron silang selfie, okay? Mamaya, pag-usapan natin yan. Kaya pala, itong si Cheese Escudero ay hindi pinirmahan yung contempt order ni Aimee at Bato. Huli! Okay? Sabi dito sa post ni Maharlika, no? Sabi niya dito, ang boss ni Lacanilaw ay si Liza Tanas. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po at panibagong updates, panibago na namang vlog ang gagawin natin ngayon. Heto, pag-usapan natin itong kumakalat na picture ngayon ha. Ito ay pinost ni Maharlika, yung vlogger, okay? Na itong picture po ni First Lady Liza Araneta Marcos. At kung matatandaan nyo, itong si Marcos Lacanilaw, okay? Yung kinontempt ni Bato de la Rosa. Kaya pala, ayan kumakalat yung picture. Ayan, nakasmile silang dalawa. Si Maharlika po ang nag-expose nito. Ayan, kitang-kita nyo naman. Parang nag-breakfast sila dyan. At meron silang selfie, okay? Mamaya, pag-usapan natin yan. Kaya pala, itong si Cheese Escudero ay hindi pinirmahan yung contempt order ni Aimee at Bato. Huli! Ayan pag-usapan natin yan mamaya. Ito, pangalawa nating pag-usapan ay itong si Ma'am Hanelet po, yung asawa po ni former President Duterte, no? Na nag-update siya patungkol kay former President Duterte, ni Tatay Digong natin. Mamaya pakinggan natin yan at magre-react tayo dyan, okay? At bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, eto na nga. First Lady Liza Araneta Marcos at si Marcos Lacanilaw. Yan itong picture na ito. Trending na trending ito. Siguro, lumang picture na ito. No? Na magkasama si Marcos Lacanilaw at si First Lady Liza Araneta Marcos. Dito sa right side no ng picture, medyo parang kasama sila na nag-breakfast. Okay? Dito naman sa kabilang banda ay nag-selfie silang dalawa. Meaning to say, malakas itong si Marcos Lacanilaw. Yung mga label dyan, hindi ako nagli-label dyan in-screenshot ko lang itong post ni Maharlika. Siya ang naglagay siguro dyan na Marcos Lacanilaw. Ayan. Nas Kidnapper. Liza Tanas Kidnapper. Ano yan? Label na yan sa post ni Maharlika. Okay? Sabi dito sa post ni Maharlika, no? Sabi niya dito, ang boss ni Lacanilaw ay si Liza Tanas Kidna FFER. Okay? FFER. Panagutin ang mga yawa. Hindi nakapagtataka kung bakit pinalaya ni Kilay, meaning si Cheese Escudero, pinalaya ni Kilay si Lacanilaw dahil hawak ni Zatanas ang pisot ni Kilay. Sabi pa dito ni Senator Aimee, Aimee, ipatawag mo si Liza Tanas na utak ng kidnapping. Yan, sabi ng first, itong si Maharlika, no? Ang pangalan ng kanyang page ay si Buljakan. Okay? Subscribe rin kayo dyan kay Maharlika. Alam nyo, sa totoo lang, kung matatandaan nyo, itong si Marcos Lacanilaw, ayan, yung picture ni Marcos Lacanilaw, yung katabi ni First Lady Liza Araneta Marcos, kinontempt ito ni Senator Bato de la Rosa. Ang reason po bakit kinontempt ito ni Bato de la Rosa, dahil sa pagsisinungaling doon sa hearing ng Senado. Okay? At syempre naman, alam rin ni Senator Aimee Marcos na halatang halata na itong si Marcos Lacanilaw ay nagsisinungaling. Kaya, inaprubahan po ng chairman ng komite na si Aimee Marcos, Senator Aimee Marcos, na i-contempt yan si Marcos Lacanilaw. Okay? So, approved na contempt. By 7 p.m., dinala na itong si Lacanilaw sa kung saan siya i-detain, di ba?
Ah. Tapos, nakalabas raw ng 9 p.m. sa gabi. Di umano ha, di umano. Nakalabas na. Kasi po, ang nangyari daw, hindi inapprove ng Senate President na si Cheese Escudero. Hindi niya inapprove, kaya na-release itong si Lacanilao. Yon ang istorya niyan. Only to find out, no? 'Di ba, maraming mga haka-haka na itong si Cheese Escudero, siguro inutusan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang kumakalat sa sa mga sabi-sabi, sa mga comment section at sa mga vloggers, na inutusan raw ni First Lady Liza Araneta Marcos si Cheese Escudero na i-release itong si Lacanilao. Kaya nakalabas. Kasi hindi inaprubahan yung contempt order. Okay? So yan po ang storya niyan. So kayo nang humusga, ako, hindi ko pangunahan na yan talaga ang nangyari. Pero the picture shows itself na itong sila Lacanilao, malakas pala ito ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yan, nagbubukingan na itong mga picture na ito eh. Mag-breakfast pa sila, di ba? So kaya pala, kung kitang-kita nyo doon, I think naka-break ba sila doon o tapos na ba yung hearing? Lumapit itong si Rimulya kay Bato de la Rosa. Ang analysis natin doon, baka humingi ng tawad na baka pwedeng baguhin ang contempt order ni Lacanilao. Siguro hindi pinayagan ni Bato. Kailangan talagang i-contempt dahil nagsisinungaling. Halata naman talagang nagsisinungaling. Kasi harap-harapan na yung pangyayari. Ayaw pang aminin eh. Di ba? So, ang nangyari, siguro may tumawag si Rimulya. Ito yung mga usap-usapan sa social media. Tumawag si Rimulya sa Malacanang o di Liza. Yan, naka-release. Ganyan sila ka-powerful. Which is, tayo naman taong bayan, this is very unfair. Di ba? Very unfair. So, yun po ang mga, kung totoo itong mga istorya na ito, well, nakakadismaya. Pero kung hindi man ito totoo to, fake news, hindi natin alam, no? Well, let it be. Let it be. Pero dito sa mga picture na lumitaw na si Maharlika po ang nag-expose nitong mga pictures na ito, hindi naman siguro ito AI kasi klarong-klaro yan, kayo na po ang humusga, taong bayan. Kayo na humusga. Ano kayo? Hindi na contempt si Marcos Lacanilao dahil sa utos ni First Lady Liza Araneta Marcos? Nagtatanong tayo. Comment kayo dyan. Anong opinion nyo patungkol dyan? Okay, move tayo dito sa next topic kung si Ma'am Hanelet Avancenia na nag-update po patungkol kay former President Duterte dyan sa The Hague. Okay, so pakinggan po natin at magre-react tayo dito. Play. Kuan lang ma'am, kanang simple lang. Okay lang siya, everyday na God has been so gracious, di ba? Ang God's grace, we do not even if we do not deserve it, di ba? He continues to give us it's being renewed every day. Labaw na sa ato ang mga Christians katong mutuo Ginoo. So I just hope and pray that's why ako pag makita ako kung pwede lang ko karon kaya na ako na makatubang sa inyo kay gusto niyo ko magpasalamat and magpasalamat sa inyong suporta. Kay during kabaluman mo during his time, may sulti palagi siya nga nahuman na daw siya sa mga sakripisyo daw. Nahuman na daw siya sa iyahang nabuhat daw niya tanan para sa Pilipino. So, I hope and pray na miski na gamay na may ani mga suporta na lang nato sa iyahan. Ako hignan siya nga tagang Pilipino diha. Talaga suporta paghihapon kanimo. And grabe man iyahang dami po dihang pag sa Ginoo. Sa pato iyang giingon trying to recall na if you do your job daw, you end up in prison. Kaya ako mag-iistoryahan niya na pila ba to? Ikaw may taga-media, pila to ang nakidnap na, ang isa gipatay? Mo to issue ko. Issue, di ba? Ito yun nagre-react si Hanelet, no? Ma'am Hanelet, patungkol dito sa kidnapping issue. Congratulations was for the government for doing the job. So, mao lagi ingon siya na if you do good to your countrymen, you end up in prison. So let's just continue praying for him. Pray lang. Kabalo man jud ko na. Nay candlelighting unya mama to ka. Para mga almost mga 200 or asa to dili no? Dili ma'am dito sa ICC. Asa to sa ICC og dinhak sa court man to ma'am sa may court sa gawas
katong naay ano no taas na building. So there will be candle lighting, no, na gaganapin nila, tapos pupunta naman si Mama Anilet. Ay, ako alas 11 kung ulit. Pwede magpa-update ma'am sa pag-abot nila Mayor Basti LC. Wala pa ko kabalo, wala pa ko ano gina-finalize pa. Gina-finalize pa kay kampanya po dapat dito. So, Ma'am, nakay mensahe sa karon sa PDP o sa ay gani, ay grabe. Nihangyo gyud siya. Kay wapo man ang resulta sa kuan sa Davao, nihangyo gyud siya nganong 8 lang daw sa PDP. Pulo. Dili sa survey 8 eh. Oh, magsakit siya nga 8 lang na tanan daw PDP, sulod daw ninyo. Lahat ng PDP ipasok ninyo. Oh, yan ang panawagan ni Tatay Digong sa atin, ha, na dapat Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman